Takot na akong lumapit or dumikit sa bata na baka ma-misinterpret na naman ng partner ko. Hindi na ako nakikialam sa anak niya kung magbabad man sa cellphone. Kumain man ng unhealthy food, hindi na ako nakikialam. Hindi ko na pinapagawa ng kahit na anong gawaing bahay. Hindi ko na siya inuutusan. Na kasi natatakot na ako eh. 25 years old na ako ngayon. Dalaga ako at virgin nang magsama kami ng ka-live-in ko ngayon. Na ang ka-live-in ko naman ay 28 years old. Anak siya sa una niyang kinakasama na halos nagsama sila ng 7 years din. Na dahil toxic na sila pareho ay naghiwalay sila. Na sa ngayon nga ay meron na ring sariling pamilya yung ex niya. May anak sila ng ex niya na 11 years old ngayon. At simula nang nagsama kami ng year 2023 ay kasama na rin namin yung anak niyang lalaki. Na sa una takot akong pagsabihan yung anak niya kasi nga syempre bata eh at saka kailangan pa ng disiplina. Lalo na't ang baba ng grades niya sa school at laging cellphone ang inaatupan. Ang una, hinahayaan ko lang na ganun yung gawin ng anak niya. Na kasi nga natatakot ako na baka pag pinagsabihan ko ang bata ay magalit sa akin ang ka-live-in ko. O kaya baka magsumbong sa ina niya. Or di kaya sabihanan ko. Pero katagalan ay naisip ko na nakakaawa naman ang bata. Na wala man lang kaalam-alam sa realidad ng buhay. Kaya humingi ako ng permiso sa tunay na ina ng bata at sa ka-live-in ko. Kung pwede nabigyan ako ng authority na pagsabihan ng bata para mabago yung ugali at tumaas ang grades niya sa school. So pumayag naman sila at nagpasalamat pa nga sa akin yung biyanan ko. Napati na rin ang tunay na nanay ng bata. Na kasi nga raw ay concerned ako sa bata. Na sa totoo lang ay napamahal na rin kasi ako sa kanya. Itinuturing ko na rin siyang parang tunay kong anak. Na kasi kahit natamad ang bata ay malambing naman siya sa akin. Kaya simula nun ay dinidisiplina ko na yung bata in a nice way. Pinagsasabihan ko siya ng mga maling gawain niya pero naririnig yun ng ka-live-in ko. Na para nakikita niya na pinagsasabihan ko yung anak niya at nakikinig naman sa akin ang bata. Hanggang sa tumaas na yung grades ng bata sa school at responsable na rin siya sa bahay. Marunong nang magkusa at pagligpit ng higaan niya pero hindi ko siya pinaghuhugas ng pinggan ha. Never ko siyang pinagwalis, pinaglabat, pinagluto. Basta ang gawaing bahay lang niya ay magligpit ng higaan niya. Nagre-refill ko siya ng tubig sa pitchel at minsan ay nauutusan ko siyang bumili sa tindahan. Siya na rin nagliligpit ng mga pinaglaruan niya. Binigyan ko rin siya ng time limit sa phone niya. Kaya't alam na niya kung kailan siya pwedeng mag-cellphone at hindi. Inaasikaso ko siya na parang tunay kong anak. Gumigising ako ng madaling araw para ipagluto siya ng almusal at ng pambaon niya for school. Nang paggising niya, kakain na lang siya at ready ng lahat. Pinagpapakuluan ko pa siya ng tubig manligo kasi nga malamig sa umaga. Napati na rin ang susuotin niya at magbibihis na lang siya. Pag-uwi naman niya galing ng school ay nakaredy na ang merienda niya at tutulungan ko pa siya sa homework niya. Na lahat ng yun ay ginagawa ko kasi nasa bahay lang naman ako at ayaw kong payagang magtrabaho ng ka-live-in ko. Na kahit na nga wala pa naman kaming anak. Na lahat ng yun ay ginagawa ko nang walang reklamo kasi mahal ko silang mag-ama. Na maliit lang naman yung bahay namin kaya naman nakakaya ko ring lahat. Masaya ako na pinagsisilbihan ko silang mag-ama. Hanggang sa isang gabi ay dito na nagsimula ang lahat. Pag-uwi niya ng bahay, minura niya ako at hinampas ako ng unan. Umiwas ako sa kanya na kasi sabi ko baka sa kalasingan lang niya. Pumunta ako ng lababo at nanghugas ako ng pinggan nang bigla niya akong pinuntahan at pinagmumura ulit. Winisik niya ng winisik ang tubig sa pagmumukha ko. Lumabas ako ng bahay at nag-iiyak tapos hinabol niya ako. Sabi ko sa kanya, bakit ganyan ka? May problema ba tayo? Pero pinagmumura niya lang ako. Nasabi niya ginawa ko raw katulong yung anak niya. Sabi ko, yan yung reason mo kung bakit mo ako sinasaktan. Di ko deserve yung pananakit mo sa akin kasi unang-una kahit na kailan hindi ko ginawang katulong ang anak mo sa bahay. At yung mga inuutos ko sa kanya, hindi naman niya kababalian ng buto yon. Na ako pa nga yung kinatulong niyo. Tingin mo ba sasama yan sa atin at iiwan niya yung lola niya? Na kasi yung binan ko talaga yung nag-alaga sa bata simula pa nung una. Na ang sabi ko pa sa kanya, kung inaalila ko yung anak mo, ba't hindi mo siya tanungin kung anong ginagawa niya maghapon dito sa bahay? Tapos ang sabi niya sa akin na hindi ko daw talaga yun mararamdaman kasi wala naman daw akong anak. Hirap kasi ako magbuntis kasi may PCOS ako. Na ang sabi niya pa sa akin ay maghiwalay na raw kami dahil sa anak pa lang daw ay wala na raw. Sabi ko, sige bukas na bukas din ay maghiwalay tayo. Bakit ako magpapakamartir sa'yo eh? Sino ka ba? Tsaka hindi ko deserve na saktan mo ko sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ang gabing yun na nagsalita ko sa kanya ay bigla siyang naglambing. Humingi siya agad ng pasensya at ang sabi ko ay bukas tayo mag-usap pag hindi ka nalasing. Kinabukasan ay nag-usap kami at makailang ulit siyang humingi ng tawad sa akin. At ilang araw din ang lumipas bago ko siya pinatawad. Pero ayoko na sa anak niya. Alam ko naman na walang kasalanan ng bata kaso takot na rin akong lumapit or dumikit pa sa bata. Baka kasi ma-misinterpret ulit ng partner ko. Kaya ngayon binalik ko na sa dati, hindi na ako nakikialam sa anak niya kung magbabad man ng cellphone. Na kahit kumain ng unhealthy food, hindi na rin ako nakikialam. Hindi ko na pinapagawa ng kahit na anong gawaing bahay ang bata. Na kahit nahigaan niya ako na rin na nagliligpit. Hindi ko na rin siya inuutusan na para bang lumayo yung loob ko sa bata. Natakot na rin kasi ako na baka masaktan ako ulit. Nasa iisang bahay lang kami ng anak niya pero parang stranger siya sa akin. Ang galit ko nandito pa rin at trauma na baka saktan ako ulit ng dahil sa anak niya. Mamilin, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi takot ako. Nasarili ko na rin kasi ang kalaban ko sa ngayon kasi hirap na akong makatulog sa gabi kakaisip. Ano ba yung dapat kong gawin, Mamilin? Letter sender, Ana.
Wala akong nakikitang mali sa ginagawa mo kasi umayos pa nga yung bata. Umaas ang grades at naging responsable pa sa bahay. Pero anong napala mo? Bilib na ako sa mga salita mo nakala ko tunay na. Hindi ako magpapakamartir, sino ka ba? Hindi ka deserve saktan. Pero makailang araw okay na. Nagtiis na nga at nagpakamartir na ng tuluyan. Iwan mo na yan. Anong tsinatsaga mo? Wala ka namang anak dyan. Sinasayang mo lang yung buhay mo Ano, ganyan ka na lang katulong hanggang kailan? Magkaroon ka ng pangarap sa sarili mo, gaga. Yun ang gawin mo. Tinotrauma ka na, hindi ka naman katulog, nagsusumiksik ka pa. Anong pangarap mo maging sardinas? Ba't di ka magtrabaho, mag-ipon hanggat bata pa? Kung hindi ka biyayaan ng anak, at least man lang may pera kapag tanda. Sarap na sarap maging malaya Na kung gusto mo magpabalik-balik sa langit, walang kokontrol sa'yo Ayusin mo naman ang desisyon mo sa buhay. Para ka namang tanga